Hello guys! What's up? Good day sa inyo lahat. Sorry, medyo iba yung boses natin. And, wait lang, intro pala muna ako. Sorry. Hello guys, what's up? Thank you for tuning in. This is the Miss Cheese and Time Podcast. This is Paolo Pinakamalupit. And welcome to another episode. So, medyo andito yung energy ko, pero mahina ang aking boses. Kasi it's already 1:20 a.m. in the fucking morning. Kakauwi ko lang. Galing akong Millionaire Mind Intensive Program. So, para sa mga hindi nakakaalam, Google nyo na lang kung ano yun. Tamad ako mag-explain, okay? Pero, eto, wala muna tayong mic ngayon. Mic na ganito. Mic nga, wala muna. Kasi bakit? Naglolo ko. Technical fucking difficulties. Kaso, kailangan kong i-hold yung hindi ko na siya ginawa ng paraan kasi it will take a lot of time pa and tahimik din naman. So, it's not necessary anymore na para mag-mic pa ako. No? And, kasi, sobrang impromptu nitong podcast na i-shoot ko ngayon kasi gusto kong ikwento siya. Gusto kong i-share sa inyo habang nandito yung emotions ko while the emotions are at stake. Kasi kapag kinonfigure ko pa to, alam mo yun, kapag tin-troubleshoot ko pa tong technical difficulty, itong putik na mic na yan, naka-on pa hindi ko pa napapatay. So for whatever reason, hindi siya gumagana. So pag tin-troubleshoot ko pa yan, mawawala na yung emotions ko. Mawawala na yung energy ko. Mapapalit tayo ng inis kasi naglolo ko siya. Pero, sabi natin yan. Ayaw natin ng negative energy dito. Tama? Ayaw natin ng negative energy. And ngayon, ang energy ko ngayon ay hila lang sa mukha ko. Happy. Diba? Ang energy ko ngayon happy. Bakit ako happy? Okay, so first of all, I'm happy because I have accomplished and I have attended the MMI. So it was my first seminar of my life. And it's about my self-development, it's about self-growth, it's about financial, palakpakan naman natin. Palakpakan ko naman yung sarili ko. Diba? Let's celebrate our success, our wins, no? Palakpakan nyo naman din ako, baka naman. Pero ito, bakit ako nagre-record na yun? Putik na yan. Actually, medyo nagigilty ako kasi may pasok pa ako. Monday na ngayon. It's already March 18. No? So, today is March 18, 1:25 a.m. And may pasok pa ako mamaya ng 7:30 a.m. Okay? And I am so fucking tired kasi, yung MMI, yung seminar natin ko, is very interactive. So, uuwi ka talagang pagod pero fulfilled. Pagod ka pero fulfilled ka. Bakit ka pagod? Kasi interactive yung seminar. Like, hindi lang siya basta talk. Okay? You engage with people. Okay? You engage with people. You engage with the different activities. So, yeah. Komento ko lang para magkaroon kayo ng background na pag tired na ako pero meron akong kailangan sabihin sa inyo ngayon. Meron akong gustong i-share sa inyo ngayon. No? Gulo-gulo pa pala ng buhok. Anyways, hindi yun ang i-share ko. So, on my ride way home, dito sa bahay, nag-grab ako. Okay? Nag-grab ako. Then, syempre, isa rin sa purpose ko sa MMI, bukod sa matututunan ko doon, is also, of course, to network. Diba? To network. Your network is your net worth. Okay? So, if you're surrounded with like-minded people right there, diba? Hindi ba gugustuhin na maging partner sila ng network mo? Diba? Lalo na kung you think they have value to give to your life. Diba? Of course, syempre, huwag ka naman maging selfish. Dapat meron ka rin value na may babalik sa kanila. Diba? Pero, di ba, don't you want to be with someone na pwede kang hatakan pataas? Di ba? So, when I was at the MMI, I was conversing with other people. Literal, hindi sa walang hiyang negative. Yung sa walang hiyang
makipag-usap ka lang, just say hello, just say a compliment, di ba? Wala namang masama dun eh. May hello ka na, mag-compliment, kipag-usap ka na naman, tao to tao, makikipag-usap ka lang naman, di ba? So, yeah, kung ano, may katabi akong stranger. Tapos, ang maganda kasi dun, tawag dito, kahit, ano kasi, yung speaker dun, interactive nga siya, di ba? And maraming times doon na, okay, give your seatmate a high five. Give someone else a high five, ganyan. And say, ganyan. Dito. So, ang mangyayari is yung katabi mo, di ba? May kipag-appear kang gano'n, di ba? So, kahit di pa kayo nag-uusap, meron na kayong, nagkakaroon na kayo ng interaction. So, alam mo yun, yung barrier, yung social barrier, nabe-break. Kasi pinapag-appear kayo nung ang tawag dito, nung host eh, or minsan may activities. Okay, get yourself a partner. Pero gusto ko, yung partner na, yung pipiliin yung partner is someone hindi nyo kilala, ganyan. Syempre hindi Tagalog, English kasi Canadian yung speaker eh. Tagalog ko lang para mas madali yan. Pero so ganito siya sabi niya, no? Okay, so I want you to get a partner. I-discuss nyo kung ano yung mga feelings na naramdaman nyo regarding sa ginawa natin, ganyan. Pero gusto ko yung partner na kukunin nyo isang na hindi mo kilala. So, of course, yun yung first one to turn into mo. Di yung katabi mo, di ba? So, yeah. So, I always start the conversation first. So, I take action. Ano bang tamang term? I take the initiative. Okay, I take the initiative to start the conversation, to spark the conversation. Wala nang awkward. Wala nang maghihintay ka pa. Man, ikaw na, simulan mo na. Take the responsibility, di ba? Dun sa small, dun sa small na step na ginawa mo yun, it adds point to your identity. Na sinasabi mo sa identity mo na responsible. I can hold this responsibility na hindi ako natatakot ako mauna, di ba? Di ba? It adds point to yourself na sige ako na. Parang taking the initiative first. Diba? Isn't that a good trait for you as a person, diba? Pero, gusto kong i-share sa inyo ngayon is on my ride way home, something very unexpected na ang dahilan kung bakit gusto kong i-shoot tong podcast na to right here, right then and then, no, na dapat matutulog na ako kasi ayoko na maligo eh, kasi pagod na talaga ako. And gusto ko na lang diretso matulog, pero I cannot let this kwento pass. Kasi for me, this was a blessing. So, nakikipag-network na ako doon, di ba, sa MMI. Then, yeah, I had couple of friends. Hindi naman couple, higit sa dalawa. Di ko na mabilang ko ilan yung, pero hindi naman din sobrang dami. Syempre first time ko lang din naman tawag dito. Yeah. Then after ng MMI, syempre parang tapos na yung networking opportunity, di ba? To converse with the other people. My ride way home, nag-grab ako. Nabanggit ko na kanina. Yung grab driver na nasakyan ko, or yung grab na nasakyan ko, sorry, parang iba yung dating ng grab driver na nasakyan ko. sorry, medyo iba pala meaning nun. Medyo parang pangit pakinggan na. Yung grab na nasakyan ko, yung driver dun gave me one of a kind experience. It was very unexpected. Sobrang ganda ang naging conversation namin ni Kuya. Man, like, akala ko, in-expect ko bago dumating yung grab, matutulog lang ako sa loob ng grab kasi pagod na talaga ako. But I enjoyed talking to this man na parang umattend din siya ng Millionaire Mind Intensive Seminar. At sabi ko, natutunan sa kanya, and gusto ko yung the way siyang makipag-usap. Man! I was like talking to someone na nagsishare ng life lessons sa akin na
very passionate about talking. Alam mo yung tipong tuwing nag-share siyang value or lesson sa buhay, meron siya laging analogy. Meron siya laging, for example, dito, ano yung ginawa niya example kanina? Yung, fuck, limutan ko. Kasi lagi siyang may analogy, real life scenario na limutan ko. Sorry. Okay, but anyways. So, kwento ko na yung parang naging simula nung conversation namin is, nung dumating yung Grab, ang lakas ng music niya. And, ka-vibe ko rin yung music niya. Alam mo yung, solid to ganyan. Parang Chris Brown yata, pinapatugtog yun. Tapos, as in, sobrang lakas talaga ng music. Tapos, pagsakay ko, hininaan niya yung volume. Tapos, syempre, ako, tawag dito, how do I put this into words? Approachable, yung gusto ko goods yung natin, goods yung flow natin, goods yung mood natin, ganyan. Wala, patatahimik ko muna yung aso ko. Tolilot, tolilot, Yun. Okay, going back. Natandaan ko na bigla yung analogy. Putek, kailangan ko lang pala lakad siguro. No? So, yung analogy na binanggit niya is, kasi inaantok na ako. Yung analogy na binanggit niya is about sa lesson na dahan-dahan lang sa step by step sa buhay, ganyan. Parang sinasabi niya na isa sa mga natutunan ko rin yung dapat yung aaralin mo muna, sabi niya, bago ka bumanat, ganyan. Tapos ito yung naging analogy niya, sabi niya, parang sa sports car, di ba? Gusto mo maging mabilis kasi gusto mong mauna, ganyan. Pero kailangan mo mag-change gear. Pero pag mag-change gear ka, hindi ka naman tatulan from first gear to fifth gear di ba? First gear to seventh gear Dadaan ka muna sa second, third, fourth, fifth, sixth, bago makating sa seventh. Kasi pag doon sa seventh gear, para sa mga hindi nagda-drive dyan, doon sa seventh gear, doon mo na maabot yung top speed mo. Di ba? Sa last gear. Pero hindi ka makaka-jump from first gear to last gear. Kakajut yung sasakyan mo noon. Di ba? Hindi kakagat yun. Hindi kakagat yung gear na yun. Right? Am I making sense? Is he making sense? Is he making sense? Like, nung una, napapansin ko na sa kanya, medyo may pa-analogy na siya. Then, hanggang sa ang dami na. Natutuwa ako sa kanya kasi, wait lang, akala ko tapos na yung Millionaire Mind Intensive Seminar, pero bakit itong nasakyan ko sa Grab? Yeah. Sa lahat na nakilala ko to sa MMI, dito sa... I mean, I'm not belittling those nakilala ko sa MMI, ganyan. Ang sinasabi ko lang dito is hindi ko ina-expect na etong someone na hindi from MMI, di ba? He talks like he's been there, di ba? Ang dami niya life lessons, life values na i-share sa akin kanina with analogy bawat isa. Like, it blows my mind. Ako natutuwa ako sa mga ganung sa mga ganung nag-share ng learning sa ganun, yung merong analogy, di ba? Diba parang mas napipicture out mo crystal clear ano yung pinaparating niyang lesson. At alam mo na alam niya kung ano yung natutunan niya. Di ba? Napapasa yung energy niya sa'yo. Tingnan mo, ang saya ko ngayon, kahit pagod ako, gusto ko na matulog, pero alam mo, kulang nga Andito na kami sa tapat ng bahay.
kwentuhan pa kami sa labas ng sasakyan. Siguro for like 30 minutes. Mga ganun. Tapos sa sobrang saya nung conversation namin, kinuha ko yung Facebook niya, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, "Sir, alam mo, gusto kitang makasama ulit." Sabi ko sa kanya. Gusto kitang makasama, gusto ka na makausap ulit, ganyan. Then sabi niya, sure brother, sabi niya sa akin. No, sabi ito, mag-meet tayo halfway kasi taga-Pasig siya eh. So, malayo. Ay, Pasay pala, taga-Pasay siya eh. So, malayo sa akin, di ba? Dito ako Santa Rosa eh. Sabi niya, sure brother, willing naman ako makipag-meet sa'yo halfway, ganyan. Sabi niya, nag-enjoy din ako, ganyan. And, eto real talk lang sa naging conversation na yun, sobrang mas meaningful pa yung naging conversation na yun sa lahat ng nakausap ko dun sa MMI. Not because, not because hindi good quality yung tao yung mga nasa MMI. It's just because the time. Kasi syempre, makapag-converse lang naman ako with other people dun kapag break times or kapag merong activities, ganyan na interactive activities, tapos natapos kami activity na maaga, din makapagkwentuhan kami, ganyan. And, alam mo yun, pasulyap-sulyap lang, na nakaw oras lang, ganyan. Pero dito kayo sa Grab namin, dito sa naging Grab ride ko, from point A, simula point A to point B, imagine, ang travel namin is like around 1 hour and 20 minutes, 1 hour and 10 minutes. So natin, sa ganung range, walang dead air. At alam niyo kung anong klaseng conversation yun pag walang dead air, di ba? Good quality conversation. At yung conversation namin is hindi yung nonsense bullshit. Parang hindi pa tapos yung Millionaire Mind Intensive para sa akin. Like, I'm just so happy. Gusto ko lang share sa inyo, I'm just so happy. And this is the power. Ito. Siguro ito yung title nitong podcast na to. The power of communicating first. Power of communicating first. Kasi, ito, balik tayo sa storya kanina nung pumasok yung yung dumating siya. Yung dumating yung sasakyan, no? Sa lakas ng music niya. Pag-upo ko, hinila niya yung music. Ang ordinaryong tao, ordinaryong tao lang din naman ako. Ibig sabihin yung typical na tao, hindi magsasalita eh. Di ba? Ayan lang. Hinila niya yung music, okay. Wala, hindi mo magsasalita. Di ba? Hindi mo man nakakausap ng driver. Siguro kakausapin mo, good evening lang eh. Good evening po, ganyan. Pero ako, hindi. I want to break the social barrier. Okay, ito yung topic. Sorry. Okay. Ito yung title pa. Breaking the social barrier. Galing ko. On the spot. Walang plano. Oh my gosh. This is me, man. This is me, motherfucker. Nababaliw na ako. Naga pala. Anyways, breaking the social barrier. So, titiglat ako. Ito, demonstrate ko sa inyo. Wala kasi music. Buka ko sa loob. Nilagay ko yung mga bag ko. Sarado pinto. Hininaan niya. Ang typical na tao. Kung typical akong tao. Kung ako na yung typical na tao, no? Paulit-ulit ako, no? Hindi. Pag hinaan niya ng music, okay lang. Wala. Ganyan lang. Wala kang gagawin. Wala kang sasabihin. Baka magpa-phone ka lang, ganyan. Ako, hindi kasi ako ganun eh. No? Ang sinabi ko sa kanya, I want to break the social barrier. So, how do you do it? Basic lang. Kausapin mo. Diba? Basic lang. Ano mo lang? Just start talking with him. Diba? So, ang sabi ko sa kanya nun, di, sir, sige, wag mo hinaan. Okay lang. Sabi ko, gano'n. Okay lang kuya, lakasan mo na. Sabi ko, ganda naman ng music mo eh. So, I want to to employ to him na vibe tayo.
Diba? Magka-vibe tayo. Ayan. Yan. Komportable ka sa akin. Yan. Be comfortable with me. Yun. So, break the barrier. And next na sasabihin mo, or yung next intention mo is for that person to be comfortable with you. So, ako ang naging approach ko nun, yung opportunity yung music di ba? So, sabi ko sa kanya, hindi kuya, sige, okay lang, huwag mo hinaan. Sanay naman ako sa ganyan, sanay naman ako sa malakas na music. Totoo din naman, kasi papatugtog ako sa sasakan, malakas din naman, di ba? So, sanay naman ako sa malakas na music, tsaka okay naman yung tugtugan mo sabi ko gano'n. Goods nga sabi ko ganyan. Sabi niya, hindi kasi sir, nantok lang ako kanina, sabi niya gano'n. Kaya malakas yung music. Sige, okay lang, kahit lakasan mo, ganyan. Okay naman nag-enjoy nga ako, sabi ko gano'n. Then, doon nag-start. Doon nag-start yung conversation namin. Then hanggang sa tinanong ko siya. Siyempre nung una, hindi mo tuloy-tuloy agad yun kasi parang FC naman ako noon, di ba? So, pause muna konti. Then, paramdaman. Then, isip bagong topic. Sabi ko, sir, ito, madalas gabi ka na bumabiyahe. Yan. Doon. Gugulasin mo lang. Then, tuloy-tuloy na. Then, di pa ako nag-expect ng conversation na malupit Pero, puta, malupit yung dumating na conversation. Ang lupit. I made a new relationship with the person. No? Gusto kong i-share sa ito kasi sobrang unexpected talaga Yung, tinanong niya ako, nag-start to sa tinanong niya ako, saan ka galing, sir? Tapos sabi ko, galing ako sa sa Millionaire Mind Intensive Seminar, sir, kung familiar ka doon, ganyan. Sabi niya, hindi kasi ako, hindi ko familiar sa mga ganyan-ganyan sabi niya. Tapos sabi ko, ano yun? About sa mga mindset, ganyan, about success, yan, about sa finances, yan, ganyan. Sabi niya, alam mo, ganyan, natutuwa ako sa mga taong ganyan, whatsoever. And then, doon nagsimula. Tapos, kasi siya, 40 years old na kasi siya So, tapos sabi niya, naging maloko din daw siyang tao. So, nakita niya yung bad side and good side ng life. And, ayun, ang dami niyang life lessons, experiences. And, shinare niya sa akin yung mga yun kanina. And, I was like, blown away. Blown away. Hindi lang dahil sa experiences niya. The way he explained and shares his experience. Sir, kung nanonood ka man, kasi friends na kami sa Facebook Sir, kung nanonood ka man, no. Thank you for this great experience, no. Best grab experience kita. Imagine, alam mo, nandito na ako sa destination namin, ayaw pa namin tumigil. Ayaw ko pang bumaba. Gusto ko pa, sir, kwentuhan pa tayo. Gusto ko nga sa kanya, sir, pwede ba ikot mo pa doon? Wag ka muna tumigil mag-drive, kwentuhan pa muna tayo. Pero ano nangyari nun? Parang ganun din naman yung nangyari. Hindi na siya nagda-drive. Nakahinto lang kami dito sa house ko, kwentuhan kami, ganyan. Hanggang sa binaba ko na yung mga bag ko. Akala ko tapos na Binaba ko na yung bag ko, binaba ko na yung mga gamit ko. Kwentuhan pa rin kami sa labas ng sasakyan. Alam mo yung, talaga, ang ganda ng naging conversation. Sabi ko sa kanya, sir, gusto kita ma-meet ulit. Sabi ko. And di ganun yung pagkasabi ko Siyempre, with enthusiasm. Diba? Yun. Nagagali siya. And hoping. Sabi ko, nabanggit ko na sa kanya, sir. Nagpa-podcast ako Alam mo, kaya na pala habang nagkukwento ka, naiisip ko na gusto ko itang i-podcast. Sabi ko sa kanya. Kasi, he got that vibe, got that energy, that enthusiasm to teach. Alam mo yun? Sabi niya, aram niya rin sa sarili niya nabanggit niya kayo sabi niya, alam mo, pwede pala ako sa maging, maging speaker. Alam ko niya, sir, sabi ko. Alam mo, kasi pag-usapan din namin yung crypto. And for those who don't know, nag-trade ako ng cryptocurrency, diba? Then, yun, na-share ko sa kanya na meron nga kami community. Tapos, naging interested siya na matutunan. Sabi niya, sobrang interesado rin talaga ako sa crypto. Then, syempre, sinabi ko sa kanya na, sir, meron kaming community, ganyan, sa trading. And, nagtuturo din kami doon. Sabi ko, ganun, tuturo kami ng, kung ano yung mga dapat mong malaman para mag-start mag-trade. Ganyan. So, yun, nagpapa-bootcamp kami, ganyan.
Then, pwede ko i-share sa inyo yung details, so whatsoever, ganyan. So yun, nagkaroon kami ng something in common. Then, ayun nga, diba nabanggit niya yung bagay daw siya sa tingin niya, bagay siya, parang uubra siya pag magiging speaker, ganyan. Sabi ko, alam mo sir, oo, as in. Sabi ko, ang dami mong analogy, realizations, na alam mo yung talagang napipicture out ng kausap mo kung ano yung ibig mong sabihin. Magaling ka mag-deliver, yung ganun. Sabi ko, alam mo kung ano, hindi naman sa sinisales talk ko siya. Hindi ko sinisales talk. Sabi ko, ito lang talaga, galing lang talaga sa puso. Sabi ko, alam mo sir, kung magiging part ka ng community namin, tapos marami ka nang alam sa trading, tapos mag-share ka ng ganyan ka mag-share ng value, tapos makikita nila coach, makikita ng coach namin na ganyan ka magturo, baka maging coach ka din doon. Sabi ko, hindi malabang magiging coach ka din doon, magugustuhan ka nila. Sabi ko sa kanya. That was a wonderful experience. Legit. I'm mind blown na lang ako kasi yung quality ng conversation namin, hindi ko nakuha yung ganong quality sa mga nakausap ko dun sa MMA. Yeah, we had good conversations. Yung mga nakausap ko dun sa MMA, we had pretty good conversations. Pero ito pa yung tagang outstand sa lahat po. Tayo na pauwi na ako. Sa Grab pa. Diba? Nakapag-network pa ulit ako. Dagdagan pa yung network ko. That was a great opportunity. Papa-English ako. Parang kailangan ko na matulog na papa-English na ako eh. So, yun lang guys. Gusto ko na talaga i-share sa inyo yun. And I hope may nakuha kayong value. No? Ayos ba? Goods ba? Ang daldal ko ah. Kumuha ako ng baso dito. Tsaka tubig. Niready ko. Hindi mapigilan na bibig ko magsalita eh. Putang na di na ako nakainom ng tubig. Pero yun lang. So, ano ulit title natin? Nakalimutan ko na yung sinabi ko kanina. Ano yung title natin? Well, anyways, alam nyo na yan. Basahin nyo na lang dyan. So, yan lang. Thank you for listening, guys. This is Paolo Pina. Follow, by the way. Follow nyo sa Instagram kung trip nyo. Yun lang. Tamang plug lang. At Paolo Pinakamalupit. Yun na. No? And I hope nakuha ko yung value, guys. And I hope you all enjoyed. And sana nakarating kayo dito sa dulo, no? And yeah. If you find this enjoyable, no? And fun. And valuable. Please drop a react. No? Kahit anong react. Huwag naman siguro sana angry or sad. Namili pa eh, no? Tapos comment din kayo kung meron kayong mga insights dyan, ganyan, no? Kung meron kayong hindi nagustuhan sa mga sinabi ko, or kung meron kayong nagustuhan sa sinabi ko, feel free. Then share nyo na din kung sa tingin yung worth sharing siya. Then, yeah. Kung hindi ka pa nakalike sa page ko, baka naman. Dito ka naman din sa dulo eh. Kung may sabihin, may napulot ka or nagustuhan mo itong podcast ko, nakabot ka dito sa dulo, di ba? Baka naman, pakita mo na yung suporta mo. Libre lang naman ito. Libre lang naman eh. Oh. Punta ka sa page ko. Tapos like mo. Tapos i-follow mo na rin. Or baka follow button lang yun nandun eh. Di follow mo na lang. Basta yun. Kung sa Spotify ka nakikinig. No? Kung na-upload ko na sa Spotify to. Hindi ko pa pala nakasikaso yun. Rate mo naman ng 5 star. Di ba? Rate mo naman ng 5 star. Saka naman. Kung sa YouTube ka, nakikinig. Kung sa YouTube ito pinapanood, subscribe ka naman. Diba? Like mo naman yung video. Dahil lang naman yun. Yun lang guys. Thank you for listening. And again, just follow Pinakamalupit. Kita-kits sa next episode. Thank you so much. Love you guys. By the way guys, pahabol. Share ko lang. No? Pag naka-experience din kayo ng ganun, yung naka-experience kayo ng Grab driver na they give you a one-of-a-kind experience, a very good conversation. Leave some tip. Kasi hindi lahat ganun. Hindi lahat ng Grab driver ganun. Diba? Yung masaya yung travel mo on the way home. Diba?
na it takes a different kind of skill to have to pull off a conversation like that, no? So, leave some tip. And kung inisip nyo ako nag-leave ako ng tip, hindi ako matip na tao, Hindi ako matip na tao, okay? Promise, hindi ako matip na tao. Pero pagka mga ganitong pagkakataon, ganitong mga bagay, kung yung service mo outstanding, especially sa communication, yung maganda yung naging takbo ng usapan natin, man, talagang, sige, deserve mo to. Shut up and take this money. Diba? So, ayun. Ang bill ko kanina is 834. So, bigyan ko na siya 1,000. Sabi ko, kaya, siya na yung sarili. So, yun. Kasi, deserve ni Kuya yun. Deserve ni Kuya yun for having and developing a good relationship with his passenger. So, yan. So, I hope you will do the same next time, no? Kung hindi ka nagtitip. Especially sa mga ganong magandang pagkakataon, no? Kung deserve nila, bigay mo. Kung napasaya ka nila, bigay mo. Diba? If they added value to your life, saan mo dapat malas malaki, ibigay mo. No? Kasi hindi lahat ganun. At konti lang may encounter mong ganun. Tama? True or true? Sa mga kapatid na Millionaire Mind Intensive dyan, no? True or true? Yun lang. Thank you for listening ulit. Bye-bye. Tulog na ako. Peace out.